Dahil sa takot niyang manganak at sa karagdagang dahilan na nahuli niya ang fiancé niyang si Diego na may ka-chat noong nakaraan, nagdadalawang isip pa rin si Catalina kung handa na ba siyang magpakasal. Naiisip niya kasing baka magsisi siya sa huli. Alam mo, Daddy, mukhang madali lang po ang hinihingi niyo, pero hindi talaga. Akala niyo po ba madaling manganak? Naiintindihan ko na mahirap ito, pero matanda na po ako, malumanay ngunit may diin niyang sagot. Si Catalina ay nasa gitna ng matinding pag-iisip dahil si Isabela, ang kanyang stepsister, ay nagpaplano na ng kasal. Kapag nauna siyang ikasal, sa kanya mapupunta ang kumpanya. Tapos ang usapan, ayoko na pong makipagtalo pa sa inyo. Mabigat ang loob na tumalikod si Catalina at iniwan ang silid. Alam niyang hindi siya handa sa hinihingi ng ama, ngunit hindi rin niya kayang hayaang mapunta ang kumpanya ng kanyang ina sa mag-ina. Oh, bakit ganyan ang itsura mo? Sister, tanong ni Isabela, na may nakakalokong ngiti sa kanyang mukha. Well, siguro hindi niya matanggap na sa iyo mapupunta ang kumpanyang pinaghirapan ng mommy niya, sabat ng kanyang stepmother na si Maria, habang may mapanirang ngiti sa labi. Ah, talaga, sige lang, magdiwang kayong mag-ina, pero sinisigurado ko, hindi sa inyo mapupunta ang pinaghirapan ng mga magulang ko, mariing sagot ni Catalina bago niya iniwasan ang dalawa. Nagtawanan pa ang mag-ina sa kanyang likuran. Kapag naroon ang kanyang Daddy Fernando, bait-baitan ang dalawa, ngunit kapag wala, kung ano-ano ang sinasabi nila laban kay Catalina. Habang nagmamaneho patungo sa condo unit ng kanyang fiancé, buwisit na buwisit si Catalina. Hindi pa sana siya pupunta roon dahil nagpaalam siya na sa susunod na araw pa siya darating, ngunit dahil sa tensyon ng usapan nila ng kanyang ama, bigla siyang nawalan ng gana sa ibang bagay. Honey, tahimik ang paligid, ngunit naroon naman ang sapatos ni Diego at ang susi ng sasakyan nito. Nangunot ang kanyang noo, maingat siyang naglakad patungo sa kwarto. Napalunok siya ng laway nang makita ang hubad na damit sa pinto. Binalot siya ng matinding kaba habang nanginginig ang kanyang kamay sa paghawak sa doorknob. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig nang makita niyang mahimbing na natutulog si Diego, kayakap ang isang babae, kapwa sila hubot-hubad. Mga hayop kayo, sigaw ni Catalina habang kinuha ang lampshade sa mesa at hinampos ito sa mukha ng fiancé niya. Hindi rin niya pinalampas ang babae, hinampos niya rin ito. Catalina, tama na, sigaw ni Diego, ngunit hindi siya pinakinggan ni Catalina. Malakas niyang sinampal si Diego at sinabunutan ang babae. Kinaladkad niya ito pababa ng kama at itinulak ng malakas bago sinipa sa sikmura. Tama na, lumuluhang daing ng babae. Ngunit hindi nagpaawat si Catalina, ang sakit at galit sa kanyang puso ang nag-udyok sa kanya na ipaglaban ang kanyang dignidad. Catalina, tama na, mariing sigaw ni Diego habang pilit niyang pinipigilan ang galit na babae. Sa tindi ng emosyon, kinagat ni Catalina ang kamay ni Diego, dahilan upang mabitawan siya nito. Agad na damyugaw ang kamay ng lalaki dahil sa lakas ng kagat. Hayop kang lalaki ka. Dahil lang hindi ko maibigay ang gusto mo, naghanap ka na ng iba. Manloloko ka, galit na sigaw ni Catalina, habang nanginginig sa galit. Sinabi ko naman sa'yo, kapag kinasal na tayo, ibibigay ko sa'yo ang lahat. Pero hindi ka nakapaghintay. Tapos na tayo. Wala na akong pakialam sa'yo, sagot ni Diego, puno ng pagkabuwisit. Hindi na nagdalawang isip si Catalina. Binato niya sa mukha ni Diego ang singsing na simbolo ng kanilang engagement bago siya mabilis na lumabas ng kwarto. Sa kanyang pagdaan sa sala, wala siyang sinayang na oras at pinagbabasag ang mga vase at ang malaking TV na naroon. Kasabay ng pagbagsak ng mga gamit ay ang pagbagsak rin ng kanyang luha, tanda ng matinding sakit na nararamdaman. Pagdating niya sa parking lot, agad siyang sumakay sa kanyang sasakyan at nagmaneho palayo. Sa gitna ng kanyang biyahe, huminto siya sa gilid ng kalsada at doon niya ibinuhos ang lahat ng sama ng loob. Matagal siyang umiyak, tila walang katapusan ang sakit na nararamdaman. Ngunit matapos ang ilang minuto, bigla siyang tumigil. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at buong tapang na sinabi sa sarili, bakit ako umiiyak? Wala naman siyang kwenta. Hindi siya kawalan. Sa kanyang muling pagpapatuloy ng biyahe, napagdesisyonan niyang pumunta sa isang bar upang magpakalma. Habang umiinom, nagsimula siyang mag-isip ng plano kung paano makakahanap ng lalaking mapapangasawa. Alam niyang hindi siya papayag na mapunta sa madrasta at sa half-sister niyang si Isabela ang kumpanyang pinaghirapan ng kanyang ina.
Habang iniisip ang susunod na hakbang, napatingin si Catalina sa lalaking nakaupo sa tabi niya. Agad niyang napansin ang gwapo nitong mukha. Tila nagulat ang lalaki sa pagtitig ni Catalina, dahilan upang mapalunok ito ng laway. Kumunat ang noo ni Catalina habang patuloy ang pagtitig sa lalaki, sabay tanong, may girlfriend ka ba? Umiling ang binata, wala. Sagot nito, halatang nagtataka. Ngumiti si Catalina, ngunit may halong seryosong intensyon. Maganda. Ako si Catalina Montero. Gusto mo ba akong pakasalan? Napamulagat ang lalaki sa tanong. Ha? Anong sabi mo? Ang sabi ko, gusto mo ba akong pakasalan? Kailangan ko nang magpakasal sa lalong madaling panahon. Kapag hindi, mapupunta sa madrasta at sa half-sister kong bruha ang kumpanya namin. Huwag kang mag-alala, malaking utang na loob ito sa'yo. 1 taon lang tayong magpapanggap na mag-asawa. Hindi rin kita pipigilan kung gusto mong mambabae. Kasal lang naman tayo sa papel. Halos hindi makapaniwala ang lalaki sa narinig. Napaawang ang kanyang bibig habang nakatitig kay Catalina. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Mabilis na tumango si Catalina. Oo, sigurado ako. Lumunok ng laway ang binata bago sumagot, sige. Papakasalan kita. Nagliwanag ang mukha ni Catalina sa sagot ng lalaki. Talaga, salamat. Bukas na tayo magpakasal. Civil wedding lang muna, legal naman yun. Sige, pumapayag akong pakasalan ka. Mahinahong sagot ng binata, ngunit may bahid ng kaba sa kanyang tinig. Tila nabunutan ng tinik si Catalina. Ngumiti siya ng maluwag at agad na sinabi, ibigay mo sa akin ang numero mo. Tatawagan kita bukas ng umaga. Ako na ang bahala sa lahat ng papeles sa munisipyo. Basta siguraduhin mong pupunta ka sa lugar na sasabihin ko. Bago siya umalis, kinurot pa ni Catalina ang pisngi ng binata, na ikinapula ng mukha nito. Napako ang tingin ng binata kay Catalina habang naglalakad itong palayo, ang bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa. Kinabukasan, maagang nagising si Catalina upang asikasuhin ang kasal nila. Bago pa man mag-text sa binata, huminga siya ng malalim at tumingala sa kalangitan. Sa kanyang puso, naroon ang pangako para sa kanyang ina. Huwag kang mag-alala, Mommy. Gagawin ko ang lahat para mapunta sa akin ang kumpanya, mahina niyang bulong habang pinagmamasdan ang bughaw na langit. Mabilis niyang minaneho ang kanyang sasakyan patungo sa lugar ng kanilang tagpuan. Pagdating niya roon, tila kinabahan siya nang makita ang binata. Napalunok siya habang pinagmamasdan ang gwapo nitong anyo. Tumikim siya at inayos ang buhok bago nagsalita. Ano nga pala ang pangalan mo? Hindi ko na itanong kagabi. Baka gusto mo nang ipakilala ang sarili mo bilang future husband ko, pabirong sabi ni Catalina, ngunit may halong lamang. Ngumiti ang binata at saglit na nagbiro rin, huwag kang mag-alala, ako si Santiago. At ikaw naman ang future wife ko. Ngumisi si Catalina, ngunit agad ding bumalik sa seryoso. Halika na, kailangan na nating may kasal. Nasaan na pala ang singsing? Biglang nanlaki ang mga mata niya. Hala, hindi pa pala ako nakakabili ng singsing. Teka, bili muna tayo. Ngunit mabilis na sumagot si Santiago, huwag na. Nakabili na ako. Napangiti si Catalina, halatang humanga. Oh, wow, ang galing mo naman. Very good ka talaga, masiglang sabi niya. Matapos ang ilang oras, natapos din nila ang civil wedding. Habang pinipirmahan ang mga dokumento, nakahinga ng maluwag si Catalina. Sa wakas, nagawa na niya ang unang hakbang para sa kanyang plano. Paano pala yan? Kailangan sa bahay kita patirahin para hindi maghinala ang mga tao, seryosong sabi ni Catalina. Walang problema, maraming kwarto doon. Pwede kang mamili kung saan mo gustong tumira, sagot ni Santiago, may ngiti sa labi. Tumango si Catalina. Sige. Pag-usapan na lang natin yan sa susunod. Kailangan ko nang umuwi. Kailangang malaman ni Daddy na kasal na tayo. Sige, mag-iingat ka. I-message mo na lang ako, sagot ni Santiago, kasabay ng tipid ng ngiti. Bye, sagot ni Catalina bago siya pumasok sa kanyang sasakyan at nagmaneho pa uwi. Pagdating niya sa bahay, naabutan niyang nakahanda na ang tanghalian. Sa hapag, naroon ang kanyang madrasta at half-sister na si Sofia, parehong nakangiti ngunit may bahid ng panunuya. Oh, kumusta ka naman, sister? Balita ko hiwalay na kayo ni Diego, tanong ni Sofia, may halong pang-aasar. Anak, totoo ba yun? Wala na kayo ng fiancé mo, tanong naman ng kanyang ama, halatang nag-aalala. Ngumiti si Catalina,
puno ng kumpiyansa. Alam niyang may sagot siyang magpapatahimik sa kanila. Bamantong hininga si Catalina bago dahan-daang naupo sa tabi ng kanyang ama. Sa kanyang mga mata ay bakas ang lungkot, ngunit nanatili siyang kalmado. Yes, Daddy. Nahuli ko na siyang nagloloko. Noon, pinalampas ko lang dahil iniisip kong baka magbago pa siya. Pero wala na akong pagmamahal sa kanya. Kaya nga hindi ko siya pinakasalan. At ngayong nahuli ko na siya sa aktong panloloko, hindi na ako nagdalawang isip na tapusin ang lahat, mahinahong paliwanag ni Catalina, ngunit halata ang pagod sa kanyang tinig. Nagkatinginan si Maria at Sofia, tila nag-uusap gamit ang kanilang mga mata. Si Maria ang unang nagsalita, may bahid ng panunuya sa kanyang boses. So, ibig sabihin, alam na ni Sofia na mapupunta sa kanya ang kumpanya dahil hindi ka naman pala magpapakasal. Ngumiti si Catalina, ngunit ang ngiting iyon ay puno ng kumpiyansa. Tingnan na lang po natin, sagot niya, na para bang may tinatagong lihim. Tumikim si Fernando, na tila nais tapusin ang usapan. Kumain na tayo. Tama na muna yang pag-uusap na yan, wika niya, may awtoridad sa kanyang tono. Habang kumakain, lihim na napangiti si Catalina. Mapang-asar niyang tiningnan ang mag-ina, na walang kaalam-alam sa kanyang lihim. Sa kanyang isipan, nagdiriwang siya, dahil sa katotohanan, siya ang tunay na nagwagi. Hindi nila alam na kasal na pala siya. Kinabukasan, dumating ang kaarawan ng daddy ni Catalina. Sa halip na magdaos ng engranding selebrasyon, napagdesisyonan ng kanyang ama na kumain na lamang sa labas kasama si Maria, Sofia, at ang fiancé nito. Habang naghihintay ng pagkain, maang-asar na bumaling si Sofia kay Catalina. Paano ba yan, sister? Ikaw lang ang walang partner dito, nakangising sabi nito, halatang nanunukso. Inirapan lamang siya ni Catalina, ngunit nanatili ang kanyang dignidad. Daddy, excuse me po. Punta lang ako sa comfort room, magalang niyang sabi. Sige, anak, tugon ni Fernando, na abala sa pakikipag-usap kay Maria. Sa loob ng comfort room, agad na tinawagan ni Catalina si Santiago. Mabuti na lamang at hindi ito abala, kaya't mabilis itong pumayag na pumunta. Bamantong hininga si Catalina habang inaayos ang kanyang sarili sa harap ng salamin. Pinagmasdan niya ang kanyang refleksyon at may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Tingnan lang natin kung hindi kayo magulat sa pasabog ko, bulong niya sa sarili habang inaayos ang buhok. Pagbalik niya sa mesa, abala si Sofia at ang fiancé nito sa paghaharutan, na tila sinasadya upang ipakita kay Catalina. Ngunit sa halip na mainggit, nainis lamang si Catalina. Sa kanyang isipan, tahimik niyang inirapan si Sofia. Pabebe ang gaga, bulong niya sa sarili, sabay irap kay Sofia. Ilang sandali pa, dumating na ang kanilang order. Habang inihahain ng waiter ang pagkain, lihim na tumingin si Catalina sa kanyang relo. Wala pa rin si Santiago, ngunit nanatili siyang kalmado. Enjoy your meal, mom and sir, magalang na sabi ng waiter bago ito umalis. Happy birthday, love. Malambing na bati ni Maria kay Fernando, sabay haplos sa braso nito. Happy birthday, Daddy, dagdag ni Sofia, na may bahid ng pagmamalaki sa kanyang boses. Ngumiti si Catalina, ngunit ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Happy birthday, Daddy, I love you, wika niya sabay yakap sa kanyang ama. Napakunot ang noo ni Maria, habang si Sofia naman ay napangiwi. Ngunit si Fernando, na halatang masaya, ay nagpasalamat sa kanilang lahat. Nag-wish pa ito bago hinaipan ng kandila sa cake. Matapos ang simpleng seremonya, nagsimula na silang kumain, ngunit sa loob ng isipan ni Catalina, nananatili ang excitement para sa kanyang pasabog. Pasensya na po kung nahuli ako, magalang na sabi ni Santiago habang papalapit sa mesa. Agad na napalingon ang lahat sa kanya. Napansin ni Catalina ang pagdating ng binata, at hindi niya mapigil ang humanga. Napakagwapo nito sa suot nitong semi-formal na damit, na lalong nagpalitaw ng kanyang karisma. Catalina, sino siya? Tanong ni Fernando, halatang nagulat sa biglaang pagdating ng binata. Bahagyang ngumiti si Catalina, tila nag-aalangan. Ah, Daddy, siya po si Santiago. Ang asawa ko, mahinang sagot niya. Ano raw? Sabay na sambit ni na Maria at Sofia, na bakas ang pagkagulat sa kanilang mga mukha. Nanatiling tahimik si Fernando, napapaawang ang bibig sa narinig. Lumapit si Santiago at magalang na nagmano sa kanya.
Magandang araw po, sir. Happy birthday po sa inyo. Ako po si Santiago Sebastian, CEO ng Royal Company, wika nito na may kasamang ngiti. Nanlaki ang mga mata ni Fernando sa narinig. Anak ka ba ni Mr. Luis Sebastian? Tanong niya, halatang hindi makapaniwala. Yes po, sagot ni Santiago, na may halong paggalang. Ako na rin po ang namamahala sa kumpanya namin dahil gusto na pong magpahinga ni Daddy. Sa ngayon po, nasa ibang bansa sila ni Mommy para magbonding. Hindi makapagsalita ang mag-ina. Halatang hindi nila matanggap ang kanilang narinig. Si Sofia at Maria ay parehong nakaramdam ng matinding inis. Sino ba naman ang hindi makakakilala sa pamilya Sebastian, isa sa pinakamayaman at pinakamakapangyarihang pamilya sa mundo ng negosyo? Nagulat ako, sa totoo lang, ani Fernando, na tila hindi pa rin makapaniwala. Paano nangyari na naging mag-asawa kayo ng anak ko? Bahagyang tumikim si Catalina bago sumagot. Daddy, kagaya po ng sinabi ko kanina, nahuli ko si Diego na nagloloko. Matagal ko na pong alam na cheater siya, pero naghintay lang talaga ako ng tamang pagkakataon para makahanap ng matibay na ebidensya. Si Santiago naman po, matagal na siyang may gusto sa akin. Kaya nung malaman niyang hiwalay na kami ni Diego, niyaya niya akong magpakasal. At dahil kagaya ko, naghahanap din siya ng babaeng mapapangasawa, pumayag ako. Bumaling si Fernando kay Santiago, na tila naghihintay ng kumpirmasyon. Totoo ba yun, Santiago? Bahagyang tinapakan ni Catalina ang sapatos ni Santiago sa ilalim ng mesa, na tila nagbibigay ng senadoryas. Agad namang tumango si Santiago. Yes po, sir. Matagal ko na po siyang gusto. Hindi lang po ako makaporma noon kasi taken na siya. Tahimik ang mag-ina, halatang hindi nila alam kung ano ang sasabihin. Sa kabila ng kanilang pagkabigla, nanatili silang nakamasid habang patuloy na nag-uusap sina Santiago at Fernando. Sa kabila ng lahat, lihim na napangiti si Catalina. Ang ngiting iyon ay puno ng kumpiyansa, tanda ng kanyang tagumpay. Inirapan siya ni Sofia, at ganoon din si Maria, ngunit hindi niya iyon pinansin. Sa halip, mas lalo pa niyang pinatamis ang kanyang ngiti. Habang nag-uusap sina Santiago at Fernando, bumulong si Catalina kay Santiago. Santiago, salamat ha. Salamat dahil sinabayan mo ang kasinungalingan ko sa birthday ni Daddy, aniya na may bahagyang ngiti. Walang anuman, sagot ni Santiago, na may halong biro. Ako nga ang nag-e-enjoy sa mga reaksyon ng stepmother mo at stepsister mo. Nakakatuwa silang tingnan habang naiinis. Napatawa si Catalina ng mahina. Hayaan mo sila. Ang kapal ng mukha nila. Pero sa huli, ako ang nagwagi at wala na silang magagawa. E di sa'yo na mapupunta ang kumpanya ninyo, tanong ni Santiago, na tila nagiging seryoso. Agad na tumango si Catalina. Oo, sa akin. Hihintayin ko na lang si Daddy na ayusin ang lahat para mailipat na sa pangalan ko. Napaisip si Santiago at muling nagtanong, pero bakit ba hindi kayo magkasundo ng half-sister mo? Siyempre, magkapatid pa rin kayo kahit na magkaiba kayo ng ina. Saglit na natigilan si Catalina bago sumagot. Hindi kasi ganoon kadali, pero hayaan mo na, Santiago. Ang mahalaga, ako ang nagwagi. Bumuga ng hangin si Catalina. Paano kami magkakasundo nun ibang klaseng ugali nun. Napakaarte ng babaeng yun. Basta masama ang ugali niya. Masaya siya pag may hindi kami pagkakaintindihan ni Daddy. Ang gusto niya, siya lang ang napapaboran ni Daddy. Ang gusto niya, siya lang ang mahal ni Daddy at hindi ako. Ganon ang ugali niya. At yung nanay naman niya, sulsol, konsentidor. Mabait lang kapag nandyan si Daddy pero kapag wala kung ano-anong sinasabi sa akin. Hindi raw ako mahal ni Daddy, sila lang daw ang mahal. Sa tingin mo sinong matutuwa doon? Sa bagay, hayaan mo na. May karma rin ang mga yan, mahinang sabi ni Santiago. Kumunat ang noo ni Catalina. Teka nga, bakit parang ang bait mo naman masyado? Malumanay ka pa, magsalita ka, umayos ka naman. Ano ba yang asa mo? Ang dating mo, kuma mo sa ulo. Si Santiago, gusto mo pala ng lalaking maangas. Bakit ako ang niyaya mong pakasalan? Umirap naman si Catalina. Ewan ko sa'yo, para ka namang inapi dyan. Nagpaalam na si Catalina sa binata. Kahit naman na gusto pa siyang makasama ni Santiago, wala itong lakas ng loob na sabihin kay Catalina iyon dahil alam niyang busy ito. Kaya naman, nagtungo na lang siya sa kanyang kumpanya at inasikaso iyon.
Nagtungo si Catalina sa kanilang kumpanya. Naabutan niyang kausap ng daddy niya ang lawyer nito upang mailipat na ng tuluyan sa pangalan ni Catalina ang kanilang kumpanya. Napansin ni Catalina ang panay ubo ng daddy niya kaya naman nag-aalala siya. Nang matapos ang usapan ng daddy niya pati na ang lawyer nito, agad niyang nilapitan ang kanyang ama. Daddy, ayos na po ba kayo? Bakit parang nanghihina po kayo at panay po ang ubo niyo? Nag-aalalang sabi ni Catalina. Ngumiti ang kanyang ama. Ayos lang ako, anak. Huwag mo akong alalahanin. Saglit lang aayusin ni attorney ang paglilipat ko ng kumpanya sa pangalan mo. Alam kong mapapalago mo ito kagaya ng mommy mo. Siya talaga ang magaling magpatakbo sa aming dalawa. Hinawakan ni Catalina ang kamay ng daddy niya. Huwag po kayong mag-alala. Sinisigurado ko pong lalago ang kumpanya natin. Magpapasok po ito ng maraming pera sa atin. Siya nga po pala, inaalagaan po ba nila kayo? Baka naman pinababayaan nila kayo kapag wala ako. May condo unit kasi si Catalina. Sa totoo nga lang, gusto na niyang umalis sa bahay nila dahil ayaw na niyang makasama ang dalawa, pero inaalala niya ang daddy niya na baka may hindi magandang gawin ang dalawa kapag umalis siya sa bahay na iyon, na baka imbis na alagaan nila ang kanyang ama, pabayaan pa ito. Oo naman, inaalagaan naman nila akong dalawa. Siguro dala na ito ng pagtanda kaya talagang manghihina ang katawan ko, wika ni Fernando bago muling umubo. Hindi naman po siguro ganon lahat, daddy. Hindi pa naman po sobrang tanda. Bata nga kayo kung tingnan kung tutuusin kaya naniniwala akong lalakas pa ang katawan ninyo. Huwag po kayong mag-alala, kapag nasa bahay po ako, ipagluluto ko kayo ng masarap na ulam para makakain kayo ng marami, wika ni Catalina sabay ngiti. Maraming salamat, anak ko. Sambit ni Fernando sabay yakap sa kanyang anak. Biglang naalala ni Fernando ang yumaon niyang asawa. Parehas kasi sila ng ugali ni Catalina, maasikaso at maalalahanin. Ang pangalawa niya kasing asawa ay hindi ganoon kaasikaso sa kanya, madalas pa nga itong busy magpaganda. Minsan naiisip ni Fernando na sana pala hindi na siya nag-asawa pa dahil minsan ay hindi niya maramdaman si Maria na kasama niya ito. Ayaw naman niyang sabihin kay Catalina ang tungkol doon dahil alam niyang aawayin ni Catalina ang mag-ina. Sabay na umuwi sa kanilang bahay si Catalina pati na ang kanyang ama. Pasimpleng inirapan ni Sofia si Catalina. Walang magpakialam si Catalina dahil siya naman ang nagwagi sa kanila. Sinamahan niya ang daddy niya patungo sa kwarto nito, ay nalalayan niya ito at siniguradong maayos ang pagkakahiga nito sa kama bago siya umalis. Anong eksena ang ginawa mo para pakasalan ka ni Santiago? Halagang mayaman pang lalaki ang pinili mo. Magaling ka rin no? Nakapamewang nasabi sa kanya ni Sofia. Ngumisi naman si Catalina. Wala, hindi ko naman kasi kailangang gumawa ng kung ano para magustuhan ako ng isang lalaki Siguro ganito talaga kapag pinanganak na maganda. Asar na umirap si Sofia. Talaga ba? At umaasa ka namang magiging long-lasting ang relasyon nyo. Baka nga bukas o makalawa, iwan ka na niya. Humadyak si Catalina. Talaga ba? Hindi ko lang sigurado kasi matagal na siyang may gusto sa akin Hindi nga nawala ang nararamdaman niya sa akin, ganoon niya ako kamahal. Nakakatuwa, di ba? Akalain mo yun, isang mayamang lalaki pang nagkagusto sa akin. Buhay reyna talaga ako sa feeling niya. Sa'yo ba, buhay reyna ka ba sa feeling niya? Nagtangis ang ngipin ni Sofia sa inis. Huwag kang pakampante na hindi ka lolokohin ng lalaking yun. Kahit hindi naman ganoon kay ama ng mapapangasawa ko, alam ko namang mahal na mahal niya ako, natatawang kumiling si Catalina. Talaga ba? Hindi ko lang sure kasi isang beses nakita ko siyang nakikipag-usap sa isang babae tapos sa mga mata niya, nakatutok sa dibdib nito. Tama ba yun? O siya, good night na, my half-sister, mapang-asar na sabi ni Catalina bago pumasok sa kanyang kwarto. Sumunod na araw, tila nang hihina ang katawan ng ama ni Catalina kaya naman napapadalas na ang pagtulog niya sa kanilang bahay para bantayan ang kanyang ama. Daddy, ano na po bang nangyayari sa inyo? Bakit biglang bumagsak ang katawan niyo? Malungkot na sabi ni Catalina sa kanyang ama. Hindi ko rin alam, anak. Kumakain naman ako ng gulay at prutas. Subalit na panaginipan ko ang mommy mo. Masaya siya sa lugar kung nasaan siya ngayon. Naisip ko tuloy na baka sinusundo na ako ng mommy mo, nakangiting sabi ni Fernando. Daddy naman, huwag ka naman pong ganyan. Ikaw na lang pong mayroon ako Huwag mo naman po ako iwan kaagad. Sabihin mo po kay mommy na huwag niya muna kayong sunduin.
Gusto ko pa po kayong makasama, naluluhang sabi ni Catalina. Ngumiti lamang si Fernando at niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. Hindi niya masabi sa kanyang anak na mayroon siyang tuberculosis at nanghihina na talaga ang kanyang katawan. Ayaw niya kasing mag-alala pa ang anak niyang si Catalina, at isa pa, gusto na rin kasi ni Fernando na magpahinga. Sinigurado ni Catalina na natulog na ang kanyang ama bago siya lumabas ng kwartong iyon. Naabutan niyang nagpapaganda lang sina Sofia at ang ina nitong si Maria. Nag-init bigla ang ulo niya. Hoy kayong dalawa, puro pag-anda ang inaatupag nyo. May sakit si Daddy pero hindi nyo man lang inasikaso, sanggal niya sa dalawa. Kumunat ang noo ni Maria. Nandyan ka naman ah. At isa pa, pinagluto ko muna si Fernando bago ako nagganito. Pinakain ko muna siya kaya huwag mo akong sabihan na puro pag-anda lang ang inaatupag ko. Oo nga, bakit ganyan ka ako magsalita kay mommy, singit pa ni Sofia. Pinandilitan siya ng mata ni Catalina. Isa ka pa, akala mo naman napakaganda mo sa ginagawa mo sa mukha mo. Mukha kang isda sa sobrang hindi pantay ang puti ng mukha mo sa leeg mo. Bibihira lang kitang makitang asikasuhin si Daddy, madalas puro pagpapaganda lang ang alam mo. Salot kayong mag-ina sa bahay na to. Padabog na umalis si Catalina habang ang mag-ina naman ay nagbulungan. Hindi naman kasi talaga mahal ni Maria si Fernando. Pinakasalan niya lang ito dahil mayaman si Fernando at umaasa siya na kapag namatay ito, may makukuha siyang pera. Ayos ka lang ba? Tanong ni Santiago kay Catalina. Magkasalubong ang kilay ni Catalina na nakatanaw sa labas mula sa malaking bintana. Naroon siya ngayon sa malaking bahay ni Santiago. Tahak lang ng ilang gamit niya noong nakaraang araw, kailangan niyang tumira sa bahay ni Santiago para hindi mag-isip ng kung ano ang mag-ina. Buwisit kasi ang dalawang bruha na yun sa bahay. May sakit na lahat-lahat si Daddy. Panay ang pag-anda lang nila ni hindi ko nga nakita sa mukha ni Maria na nag-aalala siya sa kalagayan ni Daddy. Parang wala nga siyang pakialam eh. Inis na kwento ni Catalina. Yun ba ang napapansin mo sa kanila? Agad na tumango si Catalina. Oo, halatadong halatado eh. Halatang wala silang pakialam kay Daddy. Baka naman hindi talaga mahal ang stepmom mo ang daddy mo at pinakasalan niya lang ito dahil may pera si Daddy, pagpapatuloy ni Catalina sa sasabihin ni Santiago. Mabagal na tumango si Santiago. Yun lang ang naiisip ko pero hindi ako sigurado. Mas okay pa rin na makumpirma mo. Tama ka, buwisit na babaeng yun, ang kapal na mukha. Inaakala yata niya na sa kanilang dalawa ng anak niyang bruha mapupunta ang pera ni Daddy. Well, hindi ako papayag na ganoon ang mangyari, gigil na sambit ni Catalina. Nang umuwi si Catalina sa kanilang bahay, kinausap ni Catalina ang kanyang ama at sinabi ang naobserbahan niya kina Sofia at Maria. Napansin ko rin yun, hindi siya katulad ng mommy mo. Siguro nang ulila lang talaga ako ng sobra sa pagkawala ng mommy mo kaya ko siya inasawa, pero ngayon parang nagsisisi na ako. Huwag kang mag-alala anak, nakaplano na ang lahat. Malaki ang tiwala ko sa iyo anak. Alam kong pahahalagahan mo at pangangalagaan mo ang kung ano ang maiiwan ko sa iyo, mahinahong sabi ng kanyang ama. Yes naman po, Daddy. Kilala niyo naman po ako kung paano po ako magpahalaga sa mga bagay-bagay. Hindi rin naman po ako maluho kahit na may pera tayo kasi alam kong hindi naman basta lang nagkakapera. Pinaghirapan niyo po yun ni Mama, sambit ni Catalina sabay ngiti. Naluluhang nakatingin si Fernando sa kanyang anak. Nagpapasalamat siya na mayroon siyang anak na katulad ni Catalina na mabait, palaban, at mapagpahalaga sa mga bagay-bagay. Lumipas pa ang ilang araw, unti-unting napapalagay. Tinulungan siya ni Santiago kung paano ang tamang pagpapatakbo at diskarte. Laking pasasalamat ni Catalina kay Santiago dahil mabait ito sa kanya, na kahit mag-asawa lang sila sa papel, kung ituring siya nito ay parang totoong asawa talaga. Catalina, kumain ka muna. Bumili ako ng pagkain para sa'yo. Inilapag ni Santiago ang binili niyang pagkain sa mesa ni Catalina. Tanghali na kasi pero hindi pa kumakain si Catalina. Naroon kasi sa opisina ni Catalina nang dumating si Santiago. Salamat, Santiago. Bigla tuloy kong nalamang sumikmura ko. Hindi ko namaya na anong oras na pala, ani Catalina bago itinabi ang mga papel na hawak niya. Pinagmamasdan ni Santiago si Catalina habang kumakain. Kumunat tuloy ang noo nito dahil nailang siya bigla. Bakit ka ba nakatingin dyan? Gusto mo rin ba? Hati na lang tayo, natatawang umiling si Santiago. Hindi, nagagandahan lang ako sa'yo. Natawa naman si Catalina.
Hoy, pigilan mo ako sa mga ganyan mo. Hindi epekto sa akin ng mga ganyan, tumawa naman si Santiago. Hindi naman ako nang uuto o ano. Totoong sinasabi ko, maganda ka talaga kahit saang anggulo ka tingnan, ang ganda mo. Ang swerte ko pala dahil ako ang asawa mo, biglang natawa naman si Catalina. Ewan ko sa'yo, ang lakas yata ng trip mo ngayon. Huwag mo na akong titigan habang kumakain kung ayaw mong tusukin ko ang mata mo, pananakot ni Catalina. Lumipas pa ang ilang buwan, tuluyan na ngang pumanaw ang ama ni Catalina. Sobrang sakit sa kanya ng pagpanaw ng kanyang pinakamamahal na daddy, ngunit iniisip na lamang niya na masaya nang magkasama ang kanyang mga magulang na baka totoo nga ang sinabi ng daddy niya na sinundo na ito ng kanyang mommy. Ano? Bakit ganoon? Sigurado ka ba na yan ang last will ng asawa ko? Bakit ang kauntian ng perang iniwan niya sa amin ng anak niya? Bakit mas malaki pa ang iniwan niya sa babaeng yan? Galit na sambit ni Maria sabay turo kay Catalina. Tinaasan lang siya ng kilay ni Catalina. Inis na inis naman si Sofia dahil kakaunti lang talaga ang perang iniwan sa kanila ni Fernando. Isang negosyo lang din ang napunta sa kanila habang kay Catalina ay marami. Ma'am, ito po talagang nakasaad sa last will ng asawa ninyo at wala po akong kapangyarihang baguhin po ito o kung sino man. Ako po'y nagpapahayag lang at nagbibigay lang ng impormasyon sa inyo. Pero kung anong nakasulat dito, iyon po talaga yon, walang pwedeng baguhin, sambit ng lawyer. Buwisit, inihampas ni Maria ang mesa bago padabog na umalis. Agad namang sumunod ang anak nitong si Sofia. Ngumisi lang si Catalina bago bumaling sa lawyer. So, alam nyo na po kung bakit karumputan ang iniwan sa kanila ni Daddy dahil ganyan ang ugali nila. Yung si Maria, pera lang ang habol kay Daddy. Mabuti na lang talaga't natauhan si Daddy kaya naisipan niyang kaunti lang ang iwan sa kanila. Noon ngang nagkasakit si Daddy, ni hindi manang nag-alala ang mag-ina na yan. Ako pa rin ang nag-alaga kay Daddy at nag-asikaso hanggang sa malibing ito, dalat na kwento ni Catalina sa kanyang kausap. Tama lang pala ang ginawa ni si Fernando. Sige ma'am, aasikasuhin ko na ito para may angat, sambit ng lawyer. Pag-uwi ng mag-ina sa kanilang bahay, inis na inis sila sa nangyari. Akala kasi ni Maria, malaki ang mapupunta sa kanya. Buwisit na babaeng yun. Malamang inuto niya si Fernando para malaking mapunta sa kanya, inis na sabi ni Maria. Pabebeng lamabi si Sofia. Mommy, pau na tayo nito. Ang kaunti lang nang iniwan sa atin ni Daddy. Mukhang ginalingan ni Catalina na utuin si Daddy. Magaling din siya ha. Talagang inalagaan niya si Daddy nang malaman niyang may sakit. Totoo kaya nang mawala si Daddy, malaking pera ang iniwan sa kanya pati ang negosyo pa. Gigil na nasapo ni Maria ang kanyang noo. Tama ka, magaling nga ang babaeng yun. Ang galing mang uto, nakakainis, ang sarap niyang tirisin. Ikaw naman kasi, dapat inalagaan mo ang daddy mo nung may sakit siya di sana malaki ang nakuha mo. Tumaas ang kilay ni Kitty. Bakit ako mommy ikaw ang asawa ni daddy tungkulin ng isang asawa na alagaan ng kanyang asawang lalaki kaya dapat ikaw ang nag-alaga kay daddy malaki sana ang binigay niya sa'yo kaysa sa babaeng yun, marahas na kumamo sa kanyang ulo si Maria inasawa na naman niya si Fernando dahil sa pera nito. Inakala niya kasi na sa kanya mapupuntang lahat pero hindi pala speaking of bruhan nandito ka na pala ano masaya ka naman sa nangyari syempre sobrang saya mo napakasaya mong kaunti. Lang ang napunta sa amin. Sag-apak ang babae ka, sigaw ni Sofia kay Catalina na kara-rating lang. Humalukip-kip na nakatingin si Catalina sa kanyang half-sister. Naglakad naman palapit sa kanya si Maria, magkakunot ang kilay na nakatingin sa kanya. Ano, hindi ka na makapagsalita sa sobrang saya mo. Siguro nagdidiwang ka na dahil ikaw ang nanalo. Ikaw ang may mas malaking mana kaysa sa amin ng kapatid mo. Napakaswapang mo. Hindi mo man lang iniisip na dalawa kami tapos nag-iisa ka lang. Bakit napakalaki ng ibinigay sa'yo ni Fernando? Ano ang klaseng pang-uuto ang ginawa mo sa daddy mo? Nanggigil na sabi ni Maria. Bumuga ng hangin si Catalina sabay ngiti. Wala. At isa pa, hindi ko inuto si daddy. Nagulat na nga lang ako nang malaman kong iniwan niya sa akin. Alam mo kung anong ginawa ko. Inalagaan ko siya noong malubha na pala ang lagay niya. Kayo, inalagaan niyo ba siya? Ikaw na asawa, ano bang ginawa mo? Bakit parang tamad na tamad kang alagaan siya? Bakit wala lang sa'yo ang kalagayan niya? So tama nga ang hinala ko na pera lang ang habol mo kay daddy. Dapat ko pang ipagpasalamat dahil may iniwan siya sa inyo. Mga hayop kayo.
Wala kayong awa kay Daddy. Hindi nakapagsalita si Maria, pabagsak na nagtungo sa kanyang kwarto. Sa kwarto ni Catalina, nag-impake na siya ng kanyang gamit. Aalis na siya sa bahay na yun dahil wala nang dahilan pa para manatili siya doon. Sana maisip niyong dalawa ang pagmamahal na inalay sa inyong dalawa ni Daddy. Makonsensya sana kayo na namatay na lang siya nang hindi niyo inalagaan ng maayos, wika ni Catalina bago tuluyang lumabas ng bahay na yon. Lumunok ng laway si Maria bago panabong na naupo. Naisip niya ang sinabi ni Catalina. Wala naman siyang masasabi sa kabaitan ni Fernando bilang asawa niya. Sadyang hindi niya lang talaga ito mahal. Ngunit nakonsensya sa biglaan sa isiping hindi siya naging mabuting asawa sa ama ni Catalina. Paano na tayo nito, Mommy? Madali lang maubos sa atin ang iniwan ni Daddy. Kailangan natin umisip ng paraan para kumita. Magtrabaho ka. Puro kartihan lang din kasi ang alam mo. Magtrabaho ka. Total kakasal ka na rin naman. Doon ka na sa magiging asawa mo umasa. Hindi sa akin, sigaw ni Maria sa kanyang anak bago umalis sa harapan nito. Naiwang tulala naman si Sofia. Totoo naman kasing kaartihan lang ang alam niya. Niwala nga siyang trabaho dahil puro kalokohan lang ang ginawa niya noong nag-aaral pa siya. Kaya nga hindi siya nakapagtapos ng college. Ilang buwan na rin ang lumipas simula nang pumanaw ang ama ni Catalina. Masakit pa din para sa kanya ang pagkawala nito. Pakiramdam niya kahapon lang ito nangyari. Hindi naman siya nakakaramdam ng pagiging mag-isa na lang dahil sa bahay siya ni Santiago nakatira. Kahit legal silang mag-asawa, parang border lang si Catalina sa bahay ni Santiago. Walang romantic na nagaganap pero si Santiago, sinusubukan niyang maging romantic kay Catalina. Siya ang madalas na nag-aasikaso dito. Magpahinga ka naman. Kumain ka na, nakapagluto na ako ng hapunan natin. Malambing na saad ni Santiago nang puntahan niya si Catalina sa silid nito. Mistulang naging mini-office na nga ang kwarto ni Catalina dahil doon na siya nag-aasikaso ng lahat. Puro documents na ang nandoon, mga proposal sa kanyang kumpanya at sa iba pa niyang negosyo. Hay, ang hirap pala mag-asikaso nito. Parang gusto ko na tuloy ay give up ang iba kong negosyo. Napapagod na rin ako bumiyahe araw-araw para bisitahin ang bawat branch ng negosyo ko, mahinang sabi ni Catalina sabay tungo. Kasi naman, dapat nagpapahinga ka rin. Mauubusan din yung pera mo kapag nagkasakit ka. Health is wealth. At saka, bakit ka ba nagpapakatanga mayaman naman ako na asawa mo? Nakangising sabi ni Santiago. Napatingin si Catalina kay Santiago sabay tawa. Ewan ko sayo. Hindi naman talaga tayo mag-asawa na nagmamahalan. Maghihiwalay din tayo. Bakit? Hindi ba tayo pwedeng magmahalan? Total mag-asawa na tayo. Natigilan si Catalina. Ha? Anong pinagsasabi mo dyan? Hoy, magkasawaan tayo sa papel, yun lang yun. Kaya huwag kang ano dyan. Tumikim si Santiago. Pero paano kung gusto kong hindi lang tayo sa papel maging mag-asawa? Gusto ko na maging mag-asawa tayo ng totoo, yung nagmamahalan talaga. Kumamaw sa kanyang ulo si Catalina. Iniisip niya na nagbibiro lang si Santiago sa sinasabi nito pero hindi totoo. Ang sinasabi ni Santiago, gusto niya maging asawa si Catalina. Gusto niya maging tunay na silang mag-asawa. Natatawang kumamaw sa kanyang ulo si Catalina. Bagay pala sa'yo ang pangalang Santiago dahil magaling kang mag-practice, sabi ni Catalina. Tinitigan siya ng diretso sa mata ni Santiago. Hindi ako nagbibiro, Catalina. Gusto kong maging seryosohan ang pagpapanggap natin bilang mag-asawa. Total legal naman ang kasal natin. Ang gusto ko na lang maging legal ay ang feelings natin para sa isa't isa. Biglang natawa ng malakas si Catalina. Ha, hindi naman kita gusto. Sira ka. Wala akong nararamdaman para sa'yo. Pero ako meron. Meron pa kaya pumayag agad akong magpakasal sa'yo. Noon pa kita gusto, Catalina. Naguguluhang kumunat ang noo ni Catalina. Ha? Paano noon pa? Humugat ng malalim na paghinga si Santiago. Catalina, ako to si Paeng, ang kapitbahay niyo noon. Naaalala mo pa ba yung palagi tayong nagtataguan? Yung umaakyat tayo sa puno. Tapos ako palagi kong inaaway ng mga bata doon at ikaw ang nagtatanggol sa akin. Sinasabihan mo ako ng lampayatat. Nanlaki ang mga mata ni Catalina. Naalala niya ang panahong nanirahan sila na magulang niya sa probinsya sa side ng mama niya. 1 taon silang tumira doon bago bumalik sa syudad. At naaalala niya nga ang lalaking si Paeng, ang lampayatat niyang kapitbahay na palagi niyang ipinagtatanggol. Hala,
Paano ngang nangyari yun? Ang tagal na nun. Ano? Hindi nagbago ang nararamdaman mo hanggang ngayon. Hindi ka nawala sa puso ko kaya nung umalis kayo, sobrang lungkot ko. In-stalk na lang kita online at umaasa na sanang magtagpo ang landas natin. Last year ko pa sanang balak na mag-message sa'yo at sabihin sa'yo na ako ang kalaro mo noon na tumira kayo sa probinsya. Sadyang wala palang akong lakas ng loob na gawin yun. Pero ito na nga, nadaanan ng kumilos para sa akin, nakangiting sabi ni Santiago. Ano ba naman yan? Hindi ka pa rin pala nagbabago hanggang ngayon, mahina pa rin ang loob mo. Kailan mo balak lakasan ang loob mo? Ang tanda na natin, tumatawang sabi ni Catalina. Inilapit ni Santiago ang kanyang mukha kay Catalina. Napalunok ng laway si Catalina dahil masyadong malapit ang mukha nila sa isa't isa na kaunting maling galaw lang, maglalapat na ang kanilang mga labi. Sa tingin ko ngayon ko na dapat lakasan ang loob ko. Binigyan na ako ng pagkakataon ng tadhana, siya na ang naglapit sa ating dalawa. At ang gagawin ko na lang, hindi na kita pakakawalan pa. Magsisimula ako sa umpisa, liligawan kita hanggang sa matutunan mo akong mahalin, seryosong sambit ni Santiago. Amoy na amoy ni Catalina ang mabangong hininga ng lalaki. Kumurap siya ng ilang beses at hindi alam kung ano ang sasabihin dahil sa nakikita niya. Seryoso si Santiago sa kanyang sinasabi. Ano raw, wika ni Catalina sabay ngiti kay Santiago. Mukhang hindi ka marunong manligaw dyan, mister. Mukha lang. Hindi pero marunong ako Huwag ka nang tumanggi pa dyan, liligawan kita sa ayaw at sa gusto mo. Ipapakita ko sa'yo na seryoso ako sa mga sinasabi ko. Ikaw na ang babaeng gusto kong makasama sa habang buhay kaya huwag ka nang umayaw pa, natatawang napailing si Catalina. Ewan ko sa'yo, ipagswawa lang kanyang sentido. Hoy, umayos ka nga. Para ka namang ano dyan. Bakit ikaw nga ang reyna ko at ako'y alipin mo, alipin ng pag-ibig mo? Gagawin kong lahat upang masungkit ang puso mo, mahal kong reyna, ang reyna ng buhay ko, maramdaming sabi ni Santiago habang kumukumpas pa ang kamay. Mas lalo tuloy natawa si Catalina. Tawang-tawa siya sa kakulaitan ni Santiago. Hindi niya alam na ganito pala kakulit si Santiago. Kung may kendeng-kendeng pa ito sa harapan niya dahil mas Santiago na nakikitang masaya at tumatawa ng wagas. Lumipas pa ang mga araw. Naisip ni Santiago na umabante na para tuluyang masungkit niya ang mataas na puso ng dalaga na talaga namang hindi biro abutin. Ano to? Bakit masyado naman yatang romantic ang date na to? Natatawang sabi ni Catalina. Bakit naman hindi? Romantiko akong tao, nakangising sabi ni Santiago. Humagalpak ng tawa si Catalina. Napakaganda ng paligid kung nasaan sila ngayon. Ang sarap sa mata pagmasdan ang naggagandahang ilaw sa paligid. May lalaking tumutugtog ng piano sa kanilang tabi kaya mas lalong naging romantic ang date nila. Pinaghandaan talaga ni Santiago ang unang date nila, ang date nila na seseryosohin na ni Santiago dahil iyon ang simula ng panliligaw niya kay Catalina. Alam mo hindi talaga ako fan ng ganito, yung fiancé ko kasi, hindi ko naman naranasan sa kanya to. Ang nagustuhan ko sa kanya, understanding siya. Okay lang sa kanya kahit na busy ako. Yun pala nagkamali ako. Hindi pala siya understanding talaga dahil sinasabi niya lang sa akin na okay lang sa kanya pero sa iba na pala niya ginagawa. Mabuti na nga lang nakalimutan ko siya kaagad kasi hindi naman ganon kalalim ang pagmamahal ko sa kanya, pagkukwento ni Catalina. Ako naman, may naging girlfriend din ako pero hindi kami nagtagal. Sobrang demanding kasi sa time Busy ako sa company at sa negosyo namin kaya talagang may time na hindi ako nakakapag-update tapos ayun, laging sinasabi na baka may babae ako o nagloloko na ako. Narindi ako kaya nakipaghiwalay ako, wika naman ni Santiago. Naiintindihan kita, may mga ganyan talagang tao sobra kung mag-demand ng time yung tipong nakakasakal na hindi nila naiintindihan yung personal time mo kaya mabuti na lang nakawala ka sa ganyang klase ng relasyon. Oo kahit mahal ko siya nakipaghiwalay ako kasi hindi naman porke mahal mong isang tao kahit ganito na, mananatili ka pa rin sa kanya minsan may mga taong hindi mo napapansin sinisira ka na pala kagaya ng nangyari sa akin hindi ko namalayan na iniwan na pala ako ng mga kaibigan ko dahil sa kanya nilalayo niya ako sa mga kaibigan ko sa lahat na para bang gusto niya sa kanya lang ang oras ko, salaysay ni Santiago habang nakatingin ang diretso sa mata ni Catalina. Bamantong hininga si Catalina, nagpapasalamat talaga siya na nakalaya siya sa isang relasyong akala niya ay totoo. Nailayo siya sa taong lolokohin lang siya sa huli. Alam mo,
Kumain na lang tayo. Sigurado akong masarap ang pagkain na to, nakangiting sabi ni Catalina bago nagsimulang kumain. Dinala ni Santiago si Catalina sa Tagaytay kung saan pinagmasdan ang magandang bulkang Taal. Habang pinagmamasdan ni Catalina iyon, napatingin siya kay Santiago. Sa isip niya, hindi na nagbago ang binata noon pa man ay talagang mabait na ito. Mabuti na nga lang kahit papaano nabawasan ang pagiging mahiyain ni Santiago. Naalala niya tuloy ang kulitan nilang dalawa, ang pagiging mahiyain nito sa lahat ng bagay. Huwag mo ako masyadong titigan baka isang araw magising ka na lang mahal mo na pala ako. Gumuhit ang pilyong ngiti sa labi ni Santiago nang tingnan niya si Catalina. Natigilan naman ng bahagya ang dalaga. Ang kapal naman ng mukha mo. Huwag kang ang mangarap ng gising dyan. Oo nagwapo ka na pero malabong mahulog ako sayo. Talagang nagpapasalamat lang ako sayo dahil tinulungan mo ako. Huwag kang mag-alala, kapag naghiwalay na tayo naniniwala ako na magiging magkaibigan tayong dalawa. Baka nga maging best friend pa tayo, natatawang umiling si Santiago. Huwag kang makulit, hindi tayo maghihiwalay. Sasamantalahin ko na ang pagkakataong to, liligawan kita. Itaga mo na lang sa sarili mo na baliw ka na sa akin. Darating ang araw na ako ang magiging dahilan ng paghinga mo sa mundong ito. Humagalpak pa ng tawa si Catalina. Tawang-tawa siya sa mga paaring ni Santiago habang ang binata naman nakatitig lamang sa kanya. Masaya si Santiago na napapatawan niya ang dalaga sa simpleng biro niya, naisip niya kasi na walang mangyayari sa relasyon nilang dalawa kung paiiralin niya ang hiya sa kanyang katawan. Kaya naman kakapalan na niya ang kanyang mukha para magbiro ng kung ano-ano kay Catalina. Ampes siya ni Catalina sa braso. Grabe ka, ang laki na talaga ng pinagbago mo. Gumapal na ng husto ang mukha mo. Kailan ka pa naging ganyan? Parang sinasabi mo naman na darating ang araw na ikaw na ang dahilan ko para ipagpatuloy kong mabuhay sa mundong to. Exactly. Ganon talaga ang mangyayari. Yung tipong palagi ka nang magdedemand ng oras, yung tipong ako lang ang pinakagwapong lalaki sa balat ng lupa na walang kung sino makakapantay sa kagwapuhang taglay ko, yung magiging sosa ka sa lahat ng bagay. Ganon ang mangyayari. Sinasabi ko na kaagad to sa'yo para may idea ka sa mga susunod pang araw, mayabang na sabi ni Catalina. Ewan ko sa'yo, napakataas ng confidence mo sa sarili, manahimik ka na nga dyan. Nangangarap ka talaga ng gising, tumatawang sabi ni Catalina sabay irap sa binata. Matapos ang paglilibot nila sa Tagaytay, kumain muna sila sa isang kilalang restaurant doon kung saan sobrang nasarapan si Catalina sa bulalo. Hindi nga makatayo kaagad ang dalaga dahil sa kabusugan. Malakas na tumawa si Santiago dahil bagang umumbok ang chainy ni Catalina sa dami ng kinain nito. Ano kaya pa? Baka hindi mo na kaienang maglakad ah. Sa tingin ko magiging mataba ka. Feeling ko kasi gusto ko panay lang ang kain natin doon tayo kakain sa talagang kilala at masarap ang mga pagkain na kahit maging mataba ka pa ng sobra, mamahalin kita para maisip mo na hindi mahalaga sa akin ang panlabas nyo. Nakangiting sabi ni Santiago sabay kagad na lukot naman na mukha ng dalaga at natatawa na lamang na napailing. Kung tutuusin, hindi naman talaga umeepekto sa kanya ang mga ganoong salita, hindi siya kinikilig doon pero natatawa siya kay Santiago. Kahit na hindi pa siya kinikilig, tila may kung anong kiliti sa puso niya ang umuusbong sa mga sinasabi ni Santiago. Ewan ko sayo, masyado kang buulo, mga lalaki talaga sa una lang magaling, ngumisi si Santiago. Hindi mo sure kasi ako hanggang dulo talagang magaling ako, kahit saan, kahit sa kama pa yan, nanlaki ang mata ni Catalina sabay hampas sa kamay ni Santiago. Yak, manet, bastos, tumatawang wika niya. Mabilis na lumipas ang mga araw. Mas lalong naging malapit sa isa't isa ang dalawa. Hindi na mamalayan ni Catalina na nagiging masaya na pala siya sa feeling ni Santiago. Kahit na may kanya-kanya silang pinagkakaabalahan sa buhay, hindi pumapalya si Santiago na asikasuhin si Catalina. Unti-unti tuloy nasasanay ang dalaga na nandyan sa kanyang tabi si Santiago. Nasaan na kayang lalaking yun? Tagal naman, bulong ni Catalina sa kanyang sarili. Nasanay na kasi siya na palagi siyang sinusundo ni Santiago sa kanyang kumpanya kapag sasapit na ang 6 ng ganoong oras kasi siya madalas na uwi at bihira lang siya umuwi ng maaga. Abala kasi siya sa pagpapalago nito. Gusto niya kasing isampal sa mga tao nag-meet sa kanya na kaya niyang iangat ang kanyang sarili na walang tulong ng iba. Daddy, Mommy, kumusta po kayo dyan sa taas? Sana palagi po kayong nakatanaw sa akin.
Palagi po kayong nakabantay sa akin. Ginagawa ko po ang best ko, yung pinaghirapan po natin palalaguin ko po ito para po sa future ko pati na sa pamilya ko, wika ni Catalina habang nakatingin sa kalangitan mula sa glass window ng kanilang opisina. Ilang minuto pa ang lumipas, sa wakas ay dumating na rin si Santiago. Pagkasalubong ang kilay ni Catalina na nakatingin sa kanya, napalunok tuloy ng laway si Santiago sabay kamot sa kanyang ulo. Bakit ngayon ka lang? Kanina pa ako naghihintay dito. Kanino ko pa gustong umuwi dahil masakit ang ulo ko, nakangusong sabi ni Catalina na mababakas sa kanyang tono ang pagkairita. Lumapit naman sa kanya si Santiago at saka hinaplos ang kanyang pisngi. Huwag ka na pong magalit, mahal kong asawa. Nandito na po ako sa harapan mo. May kinausap lang akong client kanina kaya napatagal ako. Ang dami niya kasing sinasabi sa akin, nakakabastos naman kung mahalata niya sa akin wala na akong gana na usapin pa siya, naningkit ang mata ni Catalina. Ah, talaga ba? Baka naman may iba ka pang sinundo o hinatid kaya ka natagalan, natatawang kuma mo sa kanyang sentido si Santiago. Ano at sino naman ang sasanduan at ihahatid ko? Aba malay ko sa'yo, hindi ko alam. Alam kong sino palagay ko lang naman dahil ang tagal mo at saka kayong mga lalaki manloloko kayo mga sinungaling magaling magtago pero nahuhuli pa rin naman sinasabi ni Catalina bago naupo sa kanyang swivel chair. Humagalpak ng tawa si Santiago. Inusad niya ang table ni Catalina at doon naupo. Hinawakan niya ang baba ng dalaga kung saan tinitignan niya si Catalina ng diretso sa mata. Ilang beses namang kumurap si Catalina dahil tila ba tumatagos sa kanyang pagkatao ang titi ni Santiago. Mabilis na tumibok ang kanyang puso, para siyang kakapusin ng hininga. Kung inisip mo na may iba akong babae, walang ganan. Ikaw lang ang nag-iisang babae sa buhay ko. Bakit ba ako maghahanap ng iba kung nasa'yo na ang lahat? Wala nang halaga pa sa akin ng ibang babae simula na maging asawa kita. Kahit na sabihin mo pang hindi mo naman ako mahal at asawa mo lang ako sa papel, wala akong pakialam basta ako asawa ang trato ko sa'yo. Wala akong pakialam kung hindi ganun ang trato mo sa akin, ang mahalaga asawa ang trato ko sa'yo. Gusto kong malaman mo na gagawin kang lahat para mahalin mo ako, seryosong saad ni Santiago habang nakatingin sa mga mata ni Catalina. Napalunok ng laway si Catalina at akmang saang lalayo kay Santiago ngunit hinawakan ng binata ang kanyang magkabilaang pisngi hindi niya naigalaw ang kanyang ulo. Mas lalong bumilis ang timok ng kanyang puso dahil kaunting maling galaw lang maglalapat na ang kanilang mga labi amoy na amoy niya ang mabangong hininga ni Santiago na nanunuot sa kanyang ilong. Catalina, kung may sana huwag mong idistansya ang sarili mo sa akin dahil ako lahat gagawin ko para mailapit ko sa iyo ang sarili ko kung gusto mo pwede mo akong maging alipin sabihin mo lang sa akin kung anong gusto mong ipagawa susundin ko kagad yun ikaw na kasing nagpapaikot ng mundo ko wika ni Santiago bagong umiti ng matamis. Pinandilatan siya ng mata ni Catalina. Tigilan mo nga ako sa kakaganyan mo, walang epekto sa akin ang mga ganyan mo. Pilyong ngumisi si Santiago bago nagkunwaring hahalikan si Catalina nanlaki naman ang mata nito habang nanginginig ang laman natawan ng mahina si Santiago. O akala ko ba walang epekto sa'yo mga ganito ko? Bakit parang naririnig ko na ang tibok ng puso mo tapos nalaki pa ang mga mata mo? Siguro gusto mo na ako, no? Ayaw mo lang aminin. Aminin mo na kasi para naman kailigin na ako, binatukan ni Catalina si Santiago. Ang lakas talaga ng tama mo. Tigilan mo na nga ako. Halikan na at umuwi na tayo gusto ko na magpahinga pagod na nga ako inaasar mo pa ako. Nauna nang naglakad si Catalina palabas ng kanyang opisina agad namang sumunod sa kanya si Santiago nakangisi ito habang nakatingin sa dalaga pat agaw namang hinawakan ni Catalina ang kanyang dibdib sa lakas kasi ng tibok ng kanyang puso tila nabibingi na siya pa impol niyang silapon si Santiago bahagya siyang nagulat ng malamang nakatingin pala sa kanya ito agad niya itong inirapan ngunit palihim siyang umiti. Kaunti na lang talaga mapipikon na ako sa kakap mo sa akin hindi ba sumasakit ang mata mo kakaikot-ikot ang ikot pangaasar sa kanya ni Santiago. Pakialam mo ba? Kahit tumirik pa ang mata ko wala kang pakialam, natatawang sabi ni Catalina. Oh, tumirik kayang-kaya kong patirikan ng mata mo simulan na ba natin pag-uwi? Excited na akong patirikan ng mga mata mo. Tandaan mo, wala tayong anumang naikasal tayo. Tumigil sa paglalakad si Catalina at natatawang humarap kay Santiago. Pinagkukurot niya ito sa tigil ran ang manyak mong lalaki ka siguro minamanyak mo ako no mabilis na tumango si Santiago. Oo syempre ikaw ang asawa ko alangan namang ibang babae ikaw ang mahal ko,
Gustong umiti ni Catalina ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili agad niyang kingat ang pang-ibaba niyang labi. Ewan ko sa'yo napipikon na ako sa mga kalokohan mo, bulyo niya sa binata bago itig malikod ngunit napangiti naman siya isang araw hindi kaagad nakatulog sa gabi si Santiago kaya naisipan niyang bumaba muna sa kusina para uminom ng tubig binalak niya sanang kumatok sa kwarto ni Catalina ngunit naisip niya na baka magalit lang sa kanya ito pagkabalik niya sa kanyang kwarto nagulat siya nang makarinig siya ng katok ang agad niyang binuksan yun pumungay ang paisang si Catalina. Santiago, naluluhan itong sabi bago siya niyakap gumanti na rin ng yakap si Santiago bago haplos ang buhok ni Catalina dam niya ang panginginig ng kalamnan ni Catalina habang nakayakap ito sa kanya. Bakit? Ano bang nangyari? Bakit parang takot na takot ka? Nag-aalalang tanong ni Santiago habang mahigpit na yakap si Catalina. Naginip ako ng masama naggising na lang ako na umiiyak. Humihikbing sabi ni Catalina umalas ng yakap si Santiago bago pinunasan ng pawis sa noon ni Catalina napansin niya ang pamumula ng mata ng dalaga dahil umiyak na pala ito. Huwag kang mag-alala nandito na ako hatabi na lang tayong matulog ngayon halika na matulog ka na dahil anong oras na rin, hindi na umimik pa si Catalina nahiga na lamang siya sa kama ni Santiago niyakap siya ni Santiago mula sa kanyang likuran at dahil doon tila naramdaman ni Catalina na safe na siya na para bang naburang bigla ang takot na nararamdaman niya kanina habang si Santiago naman napangiti na lamang bago tuluyang ipinikit ang kanyang mga mata mahimbing silang nakatulog na dalawa habang magkayakap. Simula ng araw na iyon palagi nang tumatabi si Catalina sa pagtulog kay Santiago sobrang saya naman ni Santiago dahil nagiging komportable na sa kanya si Catalina hanggang sa dumating ang araw na may nangyari sa kanila at sa hindi inaasahan ni Catalina na magbubunga ang nangyari sa kanila. Hindi nagbago ang pakikitungo ni Santiago kay Catalina kaya naman napamahal na rin sa kanya si Catalina. Simula sa araw na to, hindi na muna ako magpapakabuzi sa kung ano-anong negosyo at sa kumpanya. Gusto kong alagaan ka. Ang bilis ng panahon no. Malapit ka na kaagad manganak. Sobrang saya ko dahil magkakaanak na tayo. Magiging daddy na ako. Salamat, love. Salamat dahil natutunan mo akong mahalin, naluluhang sabi ni Santiago. Sumilay ang masayang ngiti sa labi ni Catalina. Hindi ka naman kasi mahirap mahalin. Pinatunayan mo lang sa akin na may natitirang lalaki pa pala sa mundo na totoo kong magmahal. Akala ko kasi wala nang ganun, na-trauma lang talaga ako sa ex ko. Salamat din dahil nagtiis ka sa ugali ko. Pasensya ka na kung palagi kitang inaaway, sabi sa akin ng doktor, epekto raw ng pagbubuntis kaya minsan nagtataka na lang din ako sa sarili ko kung bakit bigla na lang akong naiirita. Kinuha ni Santiago ang kamay ni Catalina at saka iyon hinalikan. Huwag kang mag-alala, kahit palagi mo pa akong awayin, kahit oras-oras pa ay ayos lang sa akin. Naiintindihan ko ang sitwasyon mo at alam ko hindi biro ang magbuntis lalo na ang manganak. Niyakap ni Catalina ang kanyang asawa. Sa loob-loob niya, ang swerte niya dahil biniyayaan siya ng mabait na asawa, mahaba ang pasensya, mahal na mahal siya, maalaga at talaga namang hindi siya nagagawang sigawan. Madalas na tahimik lang si Santiago. Magpahinga ka na, love. Kailangan mo pang gumising bukas ng maaga para maglakad-lakad para hindi ka mahirapang manganak. Ay nalalaya ni Santiago si Catalina na mahiga sa kama. Todo asikaso talaga siya kay Catalina kahit na minsan ay pagod siya, iniisip niya na kailangan niya maging mabuting asawa dahil dapat lang. Mabilis na lumipas ang mga araw, dumating na ang araw ng panganganak ni Catalina. Todo asikaso talaga sa kanya si Santiago, madalas na isa o pinakamatagal na ang 3 oras na tulog ni Santiago. Hindi niya hinahayaan si Catalina na kumilos kaya naman madaling naka-recover si Catalina matapos niyang manganak sa galing mag-alaga ni Santiago. Ilang buwan lang ang lumipas ay okay na kaagad si Catalina. Ano ba naman yan, nagseselos na ako, pabebeng sambit ni Catalina nang makitang nilalaro ni Santiago ang kanilang anak. Bakit ka naman nagseselos, love? Takang tanong ni Santiago. Umirap si Catalina. Paano ang hindi? Si baby na lang laging pinapansin mo, nasa kanya na ang atensyon mo. Natawa naman si Santiago bago hinalikan sa labi ang kanyang asawa. Love naman, huwag mo namang pagselosan ang anak natin. Siyempre baby pa siya kaya talagang need niya ng atensyon at aruga. Pero kapag gabi naman, nasa iyo naman ang atensyon ko ah. Sige na nga, basta kapag natulog na si baby, ako naman ang lambingin mo, ako naman ang pansinin mo. Nagtatampo na talaga ako sa'yo. Parang hindi mo na ako mahal, nakangusong sabi ni Catalina. Natawa na lang si Santiago.
Kung noon hindi apektado o walang pakialam si Catalina sa pagiging malambing niya, ngayon ay iba na. Hinahanap-hanap na ni Catalina ang paglalamang sa kanya ni Santiago kaya naman hinahati ni Santiago ang kanyang atensyon para hindi makaramdam ng selos si Catalina. Nasanay na kasi si Catalina na palagi siyang nilalamang ni Santiago, na binibigyan siya nito ng atensyon na walang ibang ginawa si Santiago kundi ang pasayahin siya. Iniiwasan ni Santiago na sumama ang loob niya at umiyak siya kaya naman mas lalo niyang minahal ang kanyang asawa. Wala na siyang mahahanap na asawa na katulad ni Santiago. Mahal na mahal kita, love. Asahan mo na hindi ako magbabago, mas magiging mabuting asawa pa ako sa iyo at mabuting ama naman sa anak natin, maramdaming sabi ni Santiago. Matamis na ngumiti si Catalina. Mahal na mahal din kita, love. Salamat sa lahat, wala na akong masabi sa pagiging mabuti mong asawa. Paano ba yan? Gabi na at tulog na si baby, baka naman it's time for sexy love, humadyakjak si Catalina matapos sabihin yun. Natatawang dumagan si Santiago sa kanyang asawa. Siyempre naman, love, ito na ang pinakahihintay nating dalawa, sambit ni Santiago bago siniil ng halik si Catalina. Ilang buwan pa ang lumipas, nabalitaan ni Catalina na nagkaroon ng malulubhang sakit ang kanyang stepmother. Naubos ang kanilang pera dahil sa laki ng bill nito sa ospital. Stress na rin si Sofia lalo pat niloko ang half-sister niya ng kinakasama nito at dahil wala nang ibang lalapitan pa ang kanyang half-sister kay Catalina na ito humingi ng tulong. Ate Catalina, nagmamakaawa ako, tulungan mo akong ipagamot si mommy. Siya na lang ang mayroon ako, hindi ko na alam kung ano pa ang mangyayari sa akin kapag nawala siya, lumuluhang sabi ni Sofia. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Catalina ang sinseridad ni Sofia lalo na nang tawagin siya nitong ate. Moldita lamang siya ngunit may gininto ang puso kaya naman agad niyang pinuntahan ng ospital kung nasaan ang kanya stepmother. Naabutan niyang namamahinga si Maria, ang laki ng pinayat ng katawan nito. Naawa naman si Catalina. Kahit na hindi naging maganda ang trato ng mag-ina sa kanya, naawa naman siya sa kalagayan nito. Binayaran ni Catalina ang hospital bill ni Maria. Nagbigay din siya ng pera para kay Sofia para sa iba pang gastusin sa ospital lalo na sa gamot. Bago pa man umalis si Catalina sa ospital na yun, nagpakita muna siya kay Maria. Agad na ramaga sa ang masiganang luha ni Maria sa kanyang mga mata nang makita si Catalina. Huminga ng malalim si Catalina bago lumapit kay Maria, bahagya siyang nagulat nang hawakan siya nito sa kamay. Catalina, patawarin mo ako kami ni Sofia kung hindi kami naging mabuti sa'yo. Patawad kung hindi naging maganda ang trato namin sa'yo, pero ito ka ngayon, nandito ka sa ospital na ito at tinulungan mo kami. Maraming salamat, Catalina. Kahit hindi kami naging mabuti sa'yo lalo na ako, nagawa mo pa rin akong tulungan, garalgal ang boses ni Maria matapos sabihin yun. Nakagat ni Catalina ang kanyang pang-ibabang labi dahil tiyak na may iyak na rin siya. Huwag na natin balikan pa ang nakaraan. Ang kailangan niyong gawin, magpalakas kayo lalo na't kailangan pa kayo ni Sofia. Magpagaling po kayo, kung kailangan niyo ng tulong nandito lang ako. Lalong napaiyak si Maria. Itinaas niya ang dalawa niyang kamay upang yakapin si Catalina, nagpayakap naman sa kanya ito at hindi na napigilan pa ni Catalina na umiyak. Maraming salamat, Catalina. Napakabuti mo, manang-mana ka sa daddy mo, bulong ni Santiago sa kanyang tainga. Salamat ulit. Ate Catalina, ingat ka po sa pag-uwi mo, lumuluhang sabi ni Sofia. Tipid na napangiti na lang ang isinagot ni Catalina bago siya umalis sa ospital na iyon. Habang nasa biyahe siya pauwi, pakiramdam niya may kung anong tinik ang naalis sa kanyang dibdib at naisip niya na magaan pala sa pakiramdam ang magpatawad. Ngunit hindi lubos akalain ni Catalina, iyon na pala ang huling gabing makikita niyang buhay si Maria dahil kinabukasan ng umaga, tuluyan na itong nagpaalam. Durog na durog ang puso ni Sofia. Agad na bumalik ng ospital si Catalina para damayan ang kanyang kapatid. Ate, wala na si mommy, umahagulgol na sambit ni Sofia. Mahigpit na niyakap ni Catalina ang kanyang kapatid. Napaiyak na lang din siya. Hawak-hawak ni Sofia ang malamig na kamay ni Maria. Hinintay lang talaga ni mommy na magkaayos kayo bago siya nagpaalam sa mundong ito. Salamat, ate, dahil pinatawad mo si mommy. Walang bigat sa puso niya nang mawala siya sa mundong ito. Muling niyakap ni Catalina si Sofia. Tinulungan niya ang kapatid niya sa pag-aasikaso ng labi ni Maria hanggang sa ito ay malibing.
Binigyan niya ng sapat na halaga ang kanyang kapatid para makapagsimula itong muli. Tinulungan niya rin itong makahanap ng magandang trabaho at ilang buwan lang ang lumipas, tatanggo na sa ibang bansa si Sofia. Mag-iingat ka doon ha. Alagaan mo ang sarili mo ka. Huwag magpapakapagod masyado sa trabaho. Ang pera pwede pang kitain ulit yan, mas mahalaga ang health, payo ni Catalina kay Sofia. Opo, ate, salamat po ulit. Ikaw ang dahilan kung bakit ako makakaalis ng bansang ito. Mag-iingat din kayo ng pamilya mo dito. See you soon, ate. Bye po, masayang sabi ni Sofia. Bamantong hininga si Catalina nang nawala sa kanyang paningin si Sofia. May ngiti siya sa labi na bumalik sa kanilang bahay kung saan naabutan niyang nagtatawanan at naglalaro ang kanyang mag-ama. Sinalubong siya nito ng mahigpit na yakap. Nakaalis na si Sofia. Masaya ako para sa kanya. Sa wakas, magiging maayos na ang buhay niya, wika ni Catalina. Masaya rin ako para sa'yo dahil sa kabila ng lahat, naging mabuti ka pa rin sa kanila. Proud na proud ako sa'yo, love. Napakabuti mo, nakangiting sabi ni Santiago. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano maging mabuting tao, love. Ikaw ang nagpalambot ng matigas kong puso. Salamat dahil dumating ka sa buhay ko. Mahal na mahal kita, love, masayang sabi ni Catalina kay Santiago. Mahal na mahal din kita, love. Habang buhay kitang mamahalin, tugon naman ni Santiago. Ginawaran ni Santiago ng matamis na halik si Catalina sa labi. Pagkatapos ay nagtawanan silang dalawa bago binaling ang kanilang atensyon sa kanilang anak. At sa araw na iyon, walang sino man ang makakatibag ng matibay nilang pagmamahalan sa isa't isa. Wakas.